Happy New Year to all. Today is December 31, 2024. So bukas 2025 na. At maligayang bagong taon sa inyong lahat. So ngayon ay good news tayo. No? Pinirmahan na ng ating presidente ang 2025 budget. Pero ang naibito po ay ang unprogrammed budget at 26 billion sa DPWH. So, okay na rin, mainam sa wala. Ano nga ba yung unprogram nila? Parang confidential lang. Hindi nalalayo sa confidential fund yung unprogram nila. Nag-allocate sila ng pera para sa walang kasiguradong programa. Yun po yung unprogram, no? Walang tiyak na programa para na pinaglaanan ng pera nila na 190 billion yata. Napakalaki. Ano? Pero malaki na rin yung nabawas sa DPWH, 26 billion. Pero compare sa budget niya, 1 trillion pa rin. At salamat po sa ating Pangulo dahil nilakihan nila yung budget ng DepEd, which is mas kailangan po ng ating mga kabataan ang edukasyon. Siyempre, ang mga guro, tataasan daw ng sahod. Hopefully, sana mabigyan. No? Hindi mo masisisi yung ibang teacher na i-stress, no? Kaiisip sa natitira nilang sweldo. Bukod doon, nakukonsumi pa sa mga anak natin na matitigas ang ulo. So, para sa mga nanay dyan, turuan naman natin rumespeto yung ating mga anak sa kanilang guro. Ang mga guro po natin ay mga limot na bayani sa paaralan. Ayon nga sa wika ng Asing, kasama yan sa kanta nila. Ang mga guro po natin ay limot na bayani sa paaralan. Magapon silang nagtuturo, no? Kagaya nung napanood kong content nung nag-viral na teacher, no? Sobrang galit niya sa estudyante niya. Hindi mo rin masisisi. Although code of ethic yung ginawa niya, baka sa dami ng problema na dagdag pa pang pagkawalang respeto ng mga estudyante niya sa kanya. At sana po ay ano naman ngayong taon yung sa PhilHealth, no, saka sa DOH makapagpatayo ng mga mga ospital sa bawat rehiyon. Sana marinig tayo ng ating Pangulo, no? Bawat rehiyon magkaroon ng general hospital para hindi na lumuluwas yung mga nasa malalayong probinsya papuntang PGH dito sa Maynila. Asiste, pagdating mo sa PGH sa Maynila, puno na, hindi ka na rin tatanggap eh. Minsan ako napunta dyan puno. Swerte na lang kapag nakachamba ka ng slot. At muli po ako bumabati ng Happy New Year sa lahat po. Sa mga viewer, subscribe at inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe sa akin kung hindi pa kayo nakasubscribe. At kapag tayo ay naka 51 subscriber na, maaari na tayong mag-live sa live natin gagawin ang mga komento, opinion at talakayan hinggil sa ating gobyerno o politika, no? At sa abot ng ating mga kaya ay mabigyan natin ng opinion yung mga nangyayari sa atin, no? Sa bansa natin, kagaya niya sa WPS nung Pasko, tuwa ang mga naka-assign dyan sa WPS natin dahil nabawasan yung mga barko nung China. So po tayo matuwa, strategy nila yan, kaya sila nawala, naghahakot na ng construction material. Magugulat na lang kayo, may nakatayo ng building. Ilang daang barko yun nandyan, kayang umakot ng materyales para makapagpatayo ng isang building. Bantayan pa rin natin sila, lalo't kapag nawawala sila. Ibig sabihin, may gagawin niyan pag nawala. Pagbalik niyan, makukonsumi na tayo. At pati ang ang AFP modernization ay kasama sa nadagdagang budget at sana yung defense natin may mapalakas lalo.
kailangan din natin yan. No? May mga nagwelga kahapon sa Malacanang, hindi raw kailangan ng defense, ng militarization. Hindi ko tayo nagmi-militarize. Magpapalakas tayo ng depensa sa ginagawa sa atin ng China. Hindi naman tayo nagpo-provoke. At hindi rin sa atin magsisimula kung sakaling magagulo. Nasa kanila na yan. At wala ko silang karapatang pigilan tayo kung gusto nating palakasin ng depensa o bumili man tayo ng kagamitang pang digma sa ibang bansa, no? Yun ang inaano nila, kino-question nila, ba't natin kailangan bumili ng mid-range missile, no? Maalma sila ron. Bakit kailangan almahan nila yon? At anong pakialam nila kung gusto ng gobyerno natin na bumili ng pang-depensa natin? Hindi naman tayo magsisimula, no? Pagka ganun po, mas delikado tayo kung pagbibigyan natin sila palagi, no? Kagaya niya nangyari sa Scalporo, pinagbigyan natin sila, umatras ang team natin, nakuha nila. Kung palagi pong ganun ang gagawin, baka pati yung Palawan, makuha na nila, napakalapit nila sa Palawan. Ano pa ang nabanggit sa balita? Yung DepEd, no? Pagpapalaki ng sahod ng mga guro, pero yung computerization nila, para hindi yata yun na-aprobahan yung budget doon, pero kasama raw sa program budget yung naalis, kasama po yung sa computerization. Medyo maingay yung mga motor ngayon, makukusumi tayo. Pero doon po sa mga nag-open pipe, mamaya na kayo mag-open pipe, mamaya nga gabi na, nakabulaho kayo. Pero lang, kahit wala okasyon, naka-open pipe ng mga ubo ko natin. Pala mo naman, napakagagaling magmaneho. ang ingay ng motor pang 250cc, pero yung takbo pang 60 lang. Maraming ganyan ngayon, lalo yung walang lisensya, apakayabong magmaneho. Kung sino pa walang lisensya, siya yung mayabang tumakbo. But anyway, balik tayo sa usapin natin, no, sa budget. 2025 budget. Ang IAP, dinagdagan na rin. Ang DepEd, sana DOH, mas laki yan. Dapat magkatuwang ang DepEd at DOH para sa nutrisyon ng kabataan at ng mga mag-aaral. Importante ho yung nutrisyon para sa mga bata. Matatanda, kahit anong pakain natin ng nutrition food niya, titigas na ulo dyan. Andiyan nag-iinom, nag-yosi, no? Hindi na natin mapapaganda katawan ng mga ganyan tao. Kagaya ko, nag-yosi ako. Pero hindi ako uminom. Yung mga bata na lang, yung mga bagong sibol. At sana ang DepEd, matutukan ang GMRC ng kabataan, no? Wala nang modo. Sa totoo lang, nagugulat ako sa mga bata ngayon pag kumausap sa matatanda. Hindi mo na halos marinig mangupo. Mangungupo sa boyfriend, sa crush nila. Pero sa matanda, hindi mangungupo. But anyway, binawa ko lang ng content dahil nga napirmahan kahapon ng budget. So kasi nung isang araw, yung ginawa kong content, o kahapon yata yung content ko ay sabi ko sana ibito, pero nagbito naman ng Panginoon, pero hindi lahat ng budget, no? Hindi yung mga, yun lang talagang malaki, yung 190 billion yata, at saka yung 26 billion na tinapyas sa DPWH, pero malaki pa rin ang nasa DPWH. Pinalabas lang na mas mataas yung sa edukasyon. Kailangan kasi yun ang mas pinakamataas ang budget ang DepEd. So binawasan yung ng konti ang DPWH para magmukhang mataas yung yung DepEd. But anyway, yung maigi na rin, maganda yung naging ng DepEd. Yun lang naman ang natin dito, DepEd, DOH, no? Tsaka yung sa PhilHealth, sinasabi na naman itong spokesperson nila, sufficient naman daw yung pondo nila. Kung sufficient na pondo nyo, then bawasan nyo yung premium, yung contribution, yung paghuhulog. Litan nyo naman ng konti, no? 400 yata, 500, o bawasan nyo, gawin nyo 70% naman na lang. Ibaba nyo sa 70% ng kanilang inuhulog, no? Kumbaga, halimbawa 500, gawin nyo 350. Babaan natin. Kaysa magbigay kayo yung akap, yung
Yun ang isa pa, no, na binabatikas ng mga na release kahapon yata yung akap na yun. Bakit nyo bibigyan ng ayuda para sa Kapos ang Kita program? Yun po yung akap. E paano yung walang kita? Sila lang ang bibigyan, yung Kapos ang Kita. Yung walang kita, dapat ang bigyan. Talagang as in, wala. No, yung mga handicap, talagang walang aasahang kita. Yun ang tutukan nyo. Pero may trabaho na, although maliit ang kita, hayaan nyo na muna. Kaya maliit ang kita, ang daming kaltas eh. Yung PhilHealth nyo lang, laki ng kaltas. Talagang liliit ang kita. Bawasan nyo yung contribution, pati sa SS, bawasan nyo ng konti. At saka yung PhilHealth. So, di, lalaki kita nila, mababaan yung kuryente tubig. Hindi naman pwedeng babaan basta mga presyo niyan dahil sa demand pati, no? Ang inflation natin tumaas. Para hindi naman tapusin ang kita, lakihan yung sahod. Maraming paraan, hindi kailangan bigyan ng pera yung mga may trabaho na lakihan yung sahod, hindi sila kakapusin ng kita. Bawasan yung kaltasin, hindi sila kakapusin ng kita. Kaya yung akap nyo, ibigay nyo doon sa talagang wala. Sa mga, yung baldado, yung may mga Down syndrome, may single mom, may anak, Down syndrome. Kagaya ng artista, tsaka si Cosim, ano, may mga alagain sila na PWD, which is handicap. Oo. Gusto sa amin, may autism kami. Wala tawag dito, wala sila talagang magiging hanap buhay. Kapag nakutas yung mga magulang ng autism, wala silang asahang income. Yun ang dapat bigyan. Hindi yung may hanap buhay na, bibigyan pa ninyo ng kita. Kaya sana lang, no, i-release yung akap program na yan pagkatapos ng election. Baka magamit pa sa election. Baka kaya sobrang laki niyang akap nyo, gagamitin naman ng iba dyan para sa election. Sana i-release yan after na ng election. Yung laking pondo rin yung akap na yan, no? Nagkagaya nga nung question ni Senadora Grace po, no? Ay, palibasa mayaman nung sadya itong si Senadora, kaya yung mata niya nasa sa maliliit talaga. At pati ang tatay niya talagang matulungin. Pero itong mga nasa farm, ika nga ni Ted Filon, crocodile farm. Wala silang pakialam sa may rap, importante yata sa kanila, makakitback. New Year na New Year, ayoko mainis. Mga Alaska lang ako ah. Napalit ako na yung pangalan ko, Alaskador. Muli po ako yan nag-aanyaya sa inyo na mag-subscribe at para lagi kayong update sa mga bago kong upload pagtungkol sa mga issue sa ating bansa, no? Anumang issue yan, pero ayoko nung maritesan yung mga artista, ayoko nyan. Dito tayo sa politika. Mga issue, bigyan natin ng comment at opinion at talakayin natin. Yan po, maraming salamat sa inyong lahat at Happy New Year po. Mabuhay po ang bayang Pilipinas.